Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 33 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa wakas, dumating din ang pinangakong oras. Nagtipon kami ng aking grupo sa platform ng Line 3, at bawat isa ay abala sa pagsisiyasat ng kani-kanilang mga sandata. Mukhang maayos na naisagawa ni Lee Hyun-sung ang ipinagawa ko. Dahil lumana ang mga sandatang ginagamit namin, hiniling ko sa kanya na gumawa ng mga bago gamit ang mga materyales mula sa mga growl, mga nilalang sa ilalim ng lupa na aming napatay sa laban noong nakaraang gabi. Ginamit ang kanilang mga sungay upang gawing talim at sibat. Hindi man ganoon kahaba ang mga ito, sapat naman ang kalidad para magsilbing pansamantalang sandata. Ngumiti si Jung Hee-won, halatang nasisiyahan. Mas magaan at mas matibay ito, hindi ba? Sabi niya. Samantala, yumuko si Yosang bilang pasasalamat. Dahil hindi maaaring gawing mapurol na sandata ang sungay ng growl, si Lee Gilyaong lamang ang nanatiling gumagamit ng sandata mula sa ground rat. Tahimik siyang nakatingin sa lupa, tila nagtatampo. Hinaplos ko ang kanyang ulo at saka nagsalita, hindi ito magiging madali. Mas mapanganib ito kaysa kahapon. Handa na ba kayong lahat? Sabay-sabay silang tumango. Kung ganoon, magsisimula na tayo. Mula sa sandaling iyon, isa itong laban kontra oras. Kailangan naming kumilos ng mabilis bago pa mapansin ng Landlord Alliance ang aming plano. Naghiwa-hiwalay sina Jung Hee-won, Yosang at Lee Gilyaong patungo sa kani-kanilang destinasyon, habang ako naman ay umakyat ng hagdan kasama si Lee Hyun-sung. Mahina ang boses ni Lee Hyun-sung nang magsalita siya. Doc Jasi, hindi ako sigurado. Siya ang sentro ng planong ito. Hindi siya dapat nagdadalawang isip. Kaya't sinagot ko siya ng matatag, magiging maayos ang lahat. Ngunit nanatili ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pakiramdam ko masyadong umaasa ang lahat sa akin. Hindi ako sigurado kung magagawa ko ito ng maayos. Mapagkakatiwalaan ka, Hyun-sung Si. Salamat. Sa totoo lang, ngayon ko lang naranasan ito. Kahit noong nasa hukbo pa ako, wala namang nagtiwala sa akin ng ganito. Ngayon ko lang narinig ang bagay na yon. Napagtanto kong wala talaga akong gaanong alam tungkol sa kanyang nakaraan. Kapag natapos na ito, gusto kong marinig ang kwento mo. Kaswal ko lang itong sinabi, ngunit tila mas naapektuhan siya kaysa inaasahan ko. Ang karakter na Lee Hyun-sung ay nagsisimulang magbukas ng kanyang puso sa iyo. Malaki ang itinaas ng iyong pag-unawa sa karakter na Lee Hyun-sung. Minsan, pakiramdam ko kakaiba kapag kausap kita, Doc Ja. Ha? Bakit naman? Parang matagal na kitang kilala. Hindi ko may paliwanag. Napakamot siya sa ulo. Wala naman akong ibig sabihin na kakaiba. Basta. Naiintindihan ko. Salamat. Ako rin, gusto kong malaman ang kwento mo. Kwento ko. Wala pa akong nakikilalang katulad mo. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa mo bago mangyari ang lahat ng ito. Hindi ko maipaliwanag pero nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Ang mga supporting character ng nobelang nabasa ko ay nagiging interesado na sa akin. Medyo hindi ako komportable, hindi naman interesante ang kwento ko. Gusto ko pa rin itong marinig. Biglang may pumasok na tanong sa isip ko. Kung hindi naging realidad ang ways of survival, mabubuhay kaya si Lee Hyun-sung sa parehong mundong ginagalawan ko? O bigla na lamang naging totoo ang nobela? Hindi ko alam. Ang sigurado ko lang, si Lee Hyun-sung ay isang buhay na tao na ngayon sa harap ko. Hoy, kaibigan ni Yoo Jong-hyuk. Naparito ba kayo para makipagnegosasyon? Sa sandaling iyon, hinarang kami ng ilang kalalakihang nasa edad. Mga miyembro sila ng Landlord Alliance ng Chongmuro, Yan'an, na saan ang mga babae. Ang nagsalita ay may hawak na babae sa buhok. Isa siya sa grupong nasa green zone kahapon. Napansin niya ang tingin ko at tumawa, mukhang hindi niya nakita ang kanyang lupa. Hindi ka dapat makialam dito. Tulungan mo ako. Pakiusap. Nagmakaawa ang babae habang nakatingin sa akin.
Sa isip ko, tila nagkakagulo ang mga konstelasyon ng absolute good. Ngunit hindi ako agad kumilos. May ibang taong gagawa nito para sa akin, pakawalan mo siya. Si Lee Hyun-sung iyon, sino ka ba? Tumingin sa akin si Hyun-sung, tila humihingi ng pahintulot. Tumango ako, ang karakter na Lee Hyun-sung ay nagnanais isabuhay ang kanyang sariling katarungan. Ang karakter na Lee Hyun-sung ay malapit nang mag-evolve, agad na naghanda ang mga kaaway at inilabas ang kanilang mga sandata. Sinilip ko ang oras, ito na ang simula. Ginamit ko ang aking mga coin upang pataasin ang aking kakayahan. 1,200 coins ang inilaan sa stamina level 15 to level 18, malaki ang itinaas ng iyong stamina. 1,200 coins ang inilaan sa strength level 15 to level 18, malaki ang itinaas ng iyong lakas. Ito na ang pinakamabisang paggamit ng coins sa sandaling iyon. Coins na hawak ko ay 20,450 may iba pa akong paggagamitan ng natitirang coins. Biglang may maliliit na pagsabog na umalingaw-ngaw sa buong subway. Nagsimula ang kaguluhan, iyon ang hudyat, Hyun-sung. Tumango siya at sabay kaming sumugod. Nagulat ang mga miyembro ng Alliance, anong ginagawa niyo? Na-activate ang skill na White Pure Star Energy, Sukaka, R. Naputol ang braso ng lalaking may hawak sa babae. Hindi na namin sila pinansin at tumuloy kami. Huli na nang maghabol ang iba, baliw kayo. Pigilan sila. Nakarating kami sa koridor ng B2, ang pribadong lupain ni Gong Pildu. Ikaw ay pumasok sa pribadong teritoryo, palibutan sila. Marami pa rin ang kaaway, mahigit 30. Ngunit wala akong balak labanan silang lahat. Sa mismong sandali ng sagupaan, nauna si Lee Hyun-sung gamit ang kanyang bakal na kalasad. Ginamit ang stigma na Great Mountain Push Level 1. Sunod-sunod na bumagsak ang mga kalaban, ngunit agad na nag-activate si Gong Pildu ng kanyang kakayahan, na-activate ang Armed Zone Level 4, nagsulputan ang mga turret at naghanda ng pulang mahikang bala, Dokja. Kinuha ko ang kalasag at sinalag ang mga bala. Parang tinatamaan ako ng kanyon sa bawat tama, ngunit kinailangan kong magtiis, na-activate ang epekto ng Unbroken Fate. Ang stamina ay pansamantalang tumaas sa level 20, sa kabila nito, patuloy kaming pinapahina ng Private Land Debuff, mamatay kayo. Nang maghanda si Gong Pildu ng mas malalakas na bala, biglang may kaguluhan sa malayo. Sugatan ng ilang miyembro ng Alliance, kumilos na si Lee Ji-hye. Ito na ang pagkakataon, Hyun-sung, ngayon na. Wasakin mo. Sa sandaling iyon, nagbago si Lee Hyun-sung. Napalibutan siya ng liwanag at pilak na aura. Ang karakter na Lee Hyun-sung ay nag-evolve, may bagong stigma na nabuksan. Isa ito sa kanyang pinakamalakas na kakayahan, Great Mountain Smash Level 1, ay ginamit. Sa isang malakas na suntok, kwaang, nabiyak ang lupa. Nagkagulo ang mga turret. Sumabog ang paligid, unti-unting gumuho ang buong lugar, nawasak ang green zone, nawasak ang pribadong lupain ni Gong Pildu. Habang pinagmamasdan ko ang pagbagsak ng kanyang teritoryo, ngumiti ako. Bumalik tayo sa panahong wala pang nagmamay-ari ng lupa. At diyan nagtatapos ang kabanata 33 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng chapter 34? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.